Kami po ay pumarito sa Napolcom upang humingi at ihabla ang isang police colonel na naging CO namin sa Special Operation Division ng Highway Patrol sa Camp Crame. Kami po ay hinabla ng aming CO sa ombudsman dahil lang sa isang pagtrabaho namin ng tama para po sa isang tunay na serbisyo. Huwag nyo mamasamain ha. Inaayos natin ang pagkakaintindihan ng ano ha. Kung ano man yan nangyari dyan, ito ang team leader. Mabait na bata to. Pag-dismiss mo na yung pag-dismiss, wala nang tatanin. Ito ang video ng pakikipag-inuman ni Colonel Romel Istolano sa nahuling suspect na si JJ Javier. Sa video, tila pinag-uusapan kung paano ipinadidismiss ang kaso laban kay Javier. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Aladin Orale, si Javier ay nahuli nila sa Parañaque noong June 13 dahil sa paggamit ng blinker at walang plaka sa likod ng sasakyan. Wala rin umano itong maipakitang ORCR. Nakuha din umano sa mamahaling SUV ni Javier ang baril at C4 na isang uri ng pampasabog. Ito ay sapat na dahilan para sampahan nila ito ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Ngunit, pinagalitan umano sila ni Colonel Istolano sa ginawang paghuli at pagsasampa ng kaso laban kay Javier. Pinagalitan niya pa nga ako sabi nung una na, sabi niya, sino bang CEO mo? Nung malaman niya na si JJ, sabi ko, ikaw sir, bakit ka nag-operate? Hindi ko alam. Hindi sir, nagpaalam ako sa chief mobile ko, sabi ko. At that time, ng April, sige, sabi niya. Nagpaalam ka pala, sige. Asan si JJ sir? Nandun sa invest, sabi ko. Kinukuha ng affidavit. Tapos doon na siya pumunta po doon. Kinuha niya si Istolano, pinapunta niya sa loob ng opisina niya. Sinabi pa ni Orale, sinampahan sila ni Istolano ng kaso sa ombudsman dahil sa paghuli kay Javier. Kinasuhan po kami ng grave misconduct, mispisans, arbitrary detention. Yun po ang kinaso niya sa amin. Dahil daw sa mali naming pag-aresto kay JJ Javier. Sabi niya na inaresto namin siya tungkol sa warrant of arrest ni JJ. Tapos sa pag-incriminate sa kanila sa paghuli namin, in-incriminate daw namin si JJ. Yun ang sinampa niya. Tapos sinasabi niya na yung kasama ko na nasa mobile, hindi daw kasali ng SOD. Samantala, member po yan ng SOD. Kaya naman, nagpasaklolo na sa National Police Commission sina Orale at 4 pang pulis para sampahan din ang kasong administratibo sa Istolano dahil sa umano'y pagtanggap ng 7 milyong pisong suhol mula kay Javier. 2 milyong piso aniya para masiguro ang dismissal sa kaso. 4 na milyon para humina ang isinampang kaso na RA 10591 at RA 9516 at 1 milyon naman para sa special treatment. Yan po si JJ Javier yung nakaitim may eyeglass, parang wala lang. Pero arrested na namin po siya dyan. Parang wala din siya pusas, wala siyang damit na na-arrested dahil siya po sa pagtrato ni Colonel Istolano sa VIP treatment. Mayroon pa pong isang video clip dyan. Ayan po si nakuha ng video si Istolano na nagdidikta sa investigador namin. Ang Napolcom, bibigyan ng pagkakataon si Istolano na idepensa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit. Nag-file po sila ng kaso laban kay Colonel Estolano. Yung pong kanilang complaint ay evaluate po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS. After which, kung meron pong kailangan pa pong mag-progress, papasugutin po yung si Colonel Estolano, i-evaluate huli ng IMIS. Kung feeling ho nila dapat po talagang tumuloy pa yung kaso, sila po maaaring mag-file ng formal charge sa ating Legal Affairs Service. Nauna nang sinabi ng HPG na si Javier ay kilalang scammer na gumagamit ng pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.